Okay. Good morning, good afternoon, and good evening. Saan mang sulok tayo ng daigdig, nandito tayo ngayon. Nagpapahinga muna, no? Nagpapahinga muna ako. Kita nyo yung view, oh. And that is dagat, ano? So, medyo malabo, okay lang. Basta importante, makarating sa inyo ang aking mensahe. Again, Merry Christmas sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces, subscriber, supporters na para sa katotohanan sa ating bansa. Okay, saka natin problemahin ang problema ng bansang Pilipinas. Ang problemahin natin ngayon, paano tayo mag-enjoy with our family. Kasi Pasko ngayon, ano? So, Pasko ay araw ng pangumustahan, pagkita-kita, magkakaibigan, magkaaway, at least nagkaisa tayo na sana ito ang Pasko na darating ay magiging masaya ang mga Pilipino sa ating bansa. So, makikita nyo dito lahat ng mga ipapalabas ko yung mga video kung ano mga activities natin. Sa ngayon lang talaga, ngayon lang ako naka-recover ng katawan at saka lalong-lalo na yung mata. Kasi yung mata is always nagagamit, ano? Yung katawan ay minsan nakaupo, nakahiga. But nakamulat ka, so dapat pagpahingin natin ang mata. Since December 22 up to now, ngayon pa lang ako naka-recover ng talagang normal ang sitwasyon, normal ang aking pakiramdam. Pwede na ako magbasa sa mga greetings ninyo, no? Through messengers, pwede ko nang mabasa yung iba lang, ano? Kasi nga marami talaga. So pasensya, ang hindi ko muna mabasa ngayon, ang makayanan ko lang basahin at mag-response ako, yun lang muna. So pasensya sa mga nagsusubaybay sa aking YouTube, Makabayan Informative Channel, and kay Pinoy Survivor na nagsubaybay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, hindi lang pagsuporta kundi pagsusubaybay ano ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas, ano. So ito maganda ang ating mga naging lakad para sa ating bayang Pilipinas, ano. So malapit na tayong magiging totoo sa ating mga pangarap ng Filipino Guerrilla Forces, which is to protect the family, protect our barangay territory, and normally sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong pagsusuporta. Babasahin ko lang muna at medyo maiksi lang ating mensahe na ipaparating sa inyo, ano? Dahil tayo ay nag-i-enjoy. Okay, Tita Ganda, good morning, Deputy Supremo, General Mitran. Tita Ganda, enjoy, Deputy Supremo, General Mitran. Johnny Barrientos, good morning, Merry Christmas, sir. Wasak! Dakak, sir. Ano Dakak, sir? Sama yung Dakak. Tita Ganda to all FGFL family, good morning. Commander Tum, okay, morning. Mamerto Ahmad, Merry Christmas po General Mitran. Wasak, Merry Christmas, sir. Merry Christmas sa FG family. Oy, my love, kamusta ka na? Tita Ganda, do not skip ads and like, subscribers, shares. Thank you, Tita Ganda. Asyadi, good morning, sir Mitran, and Merry Christmas, Happy New Year. Greetings from saan? Enjoy healthy with family. Okay. So, ito ngayon, medyo nag-enjoy pa lang ako. Ngayon lang pa ako nag-enjoy. And I'm happy now because Pasko, magkaisa, magkasundo, magkaibigan. So, nagkasundo na ako sa aking mahal na anak. Ang anak ko sundalo. Na kung saan sundalo siya, babae. At naintindihan niya na kung ano yung pinaglalaban ko. Pinaglalabang ko, tama, huwag tayo sa mali. Ang mali, condemn. So, lahat ng korap ay lilitisin natin. Lagi kong inuulit yung corruption. Because of corruption, nagkagulo ang bansa.
Because of power, nagkagulo ang bansa. So, pero the source ng gulo ng Pilipinas is corruption and power. So, yun yung gagawin natin. Gagawa natin ng tulong sa pamagitan ng taong bayan. Ang taong bayan, ang inuulit ko, na kayo ang may kapangyarihan. Tayo naghalal, magmula sa barangay captain hanggang sa Pangulo, tayo ang naghalal sa kanila, tayo naglukluk sa kanila. So dapat pamunuan tayo sa tama. Because they are only caretaker of the government. Hindi sila permanente dyan, caretaker lang. Kung ayaw na natin sila, pwede natin i-recall election. Ganun lang kasimple. Kaya dapat tayong Pilipino, nagkakaisa, lagi sa tama. Huwag tayong kumampi sa mga mali. Walang pinag-usapang Marcos, Duterte dito, kung hindi ang sistemang politika ang problema sa ating bansa. Nagkataon lang ng administrasyon Marcos, nagkataon lang ang administrasyon ay Duterte, hindi yun ang problema natin. Ang problema, sistema. Sistemang magnanakaw, sistemang abusado sa kapangyarihan, sistema na nilalapastangan ang ating saligang batas, ang ating konstitusyon. So, yun yung mga issue na dapat nating itakel, mga kababayan ko. So, sana sa bawat Pilipino ay nagkakaisa tungo sa kapayapaan at pagunlad ng ating bansa. So, yun ang kahilingan ko sa lahat ng Pilipino na nagkakaisa para sa tamang direksyon ng ating bansa. Ayaw natin sa mali, ayaw natin sa magnanakaw, ayaw natin sa mga abusado. So, yun yung pinaglalaban natin ngayong mga Pilipino. Kung hindi tayo magkaisa, kailan tayo magkaisa para sa tama? Ang nangyari sa EDSA 1, EDSA 2 ay bangungot ng ating kapalaran. Bakit ko nasabi ang bangungot yung EDSA 1 at saka EDSA 2? Yung pag EDSA 1, lalong nalugmok tayo sa kahirapan. EDSA 2, ganun rin. Puro sila kapangyarihan. Kapangyarihan lagi ang naisip nila. Pero hindi nila iniisip ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Dapat tayo mga namumuno, ang una nating isipin ay kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Parang isang pamilya. Di ba ang isang pamilya, isang magulang, ang iniisip niya, ang kanyang mga anak, sa kapakanan ng anak niya at kinabukasan ng anak niya. Ganun rin sa Pangulo. Dapat una niya isipin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino, hindi yung sarili. Ngayon, kung ganun ang iyong attitude, ang iyong karakter, ang iyong karakter, na ang inuuna mo, yung sarili mo, hindi ang bayan, hindi yan maganda. Para ka rin walang hiya sa pamilya mo. Okay, ito yung magiging model natin. If you are a good leader, if you are a good family man, o a good father, o a good parents, pag bad parents ka, that is also a bad management or leadership within your responsibility. Kaya makikita mo, makikita natin kung ikaw ay mapagmahal sa pamilya, una mong inisip ang pamilya mo. Pag minahal mo ang pamilya mo, at kung ikaw ay ang Pangulo, minahal mo ang taong bayan. Pero hindi nangyari. Tingnan mo itong ating administrasyon, Pangulo natin. Tingnan mo, puro adik, pati asawa niya adik. Hindi ko lang alam ang anak niya, parang may na-chismis na adik rin ang mga anak niya. So puro adik yung pamilya na yan. So ano ang maipapakitang maganda sa sambayan ng Pilipino? Kung ganoon ang inyong reputation, adik. Pag adik ka talaga, walang tamang direction ang pumunta ng iyong pamilya. The same with your leadership. Weak leadership. Hindi lang weak leadership. Poor leadership. Weak, poor. Parang magkaparas, pero magkaiba na definition nun. So yun ang isang halimbawa natin. Ulitin natin. To simplify yung paano nangyari sa ating bansa ng ganito. Because ang namumuno, a weak family man, poor. Hindi ko na poor, hindi poor family man. Bakit? Mahirap ang Marcos. Mahirap sila ngayon. Ngayon lang sila nagkaroon ng trilyon ng pag-upo sa kapangyarihan. Bakit nasabi kong poor? Ako mismo ang testigo sa kanila.
Ako ang mismong testigo nila. Campaign period. Mayroon nag-donate 2 billion para sa mga supporter, para makakilos sa mga supporter. Anong ginawa? Tinago ng First Lady. Gago talaga. Gaga talaga. Hindi niya binibigyan ng importansya ang taong bayan, ang kanya mga na sumusuporta sa kanya. Ano? So mali talaga. Maling administration. Okay, para maintindihan nyo, uulitin ko, mag-observe na lang kayo. Saan tayo magbabase? Sa kanyang posisyon o bilang isang pamilya? It's either the two. Mauna tayo sa pamumuno niya. Ang pamumuno niya magulo. Kanya-kanya, watak-watak ang mga leader. Dahil mahina siyang leader, hindi niya kaya. Asawa niya pa nga lang, hindi niya kaya. Wala akong alam sa mga anak niya. Pero ganun pa rin. Puro adik. Adik family. The First Lady, adik. Ang ating First Lady, adik. So sana yung mga ibang First Lady yan, hindi magiging adik. Adik saan? Adik. So, marami addiction. Adik to drugs. Adik to kapangyarihan. Adik talaga sila, kasi ngayon lang sila nakatikim since 1986, ngayon na naman sila nakatikim ng kapangyarihan ng mga, kaya binabalik nila parang revenge ang nangyayari sa ating bansa. So hindi magandang pamumuno yan, dahil ang nasa utang niya paghihiganti, hindi para sa bayan. Walang kinalaman ang taong bayan sa problemang dinaanan nilang pamilya. Dahil sa kagawaran nila, ayan, kaya nga ako isa na sumusuporta kay Pangulong Marcos Jr. because gusto kong bumawi sila sa nasirang pangalan nila na although nagagalit lang sa kanila yung kalaban. Pero ngayon, ako mismo mag-justify na mali na ang tinatahak ng gobyerno ngayon. Yung aking suporta na 6 million, ibinigay ko sa kanila sa Vanguard of Democracy. Wala, bangungot yung nangyari sa akin. Marami naghirap sa amin dahil sa kagawa ni Bongbong Marcos or sa mga kanyang mga tauhan. Ang daming mga utos sa amin na mag-produce ng ganito. Ano nangyari? Ang dami naghirap. May lang sabi sa akin, isang leader ng Los Biminda, Sir, nagbago ng buhay ko. Akala ko bagong Pilipinas. Nagbago ng buhay ko. Bakit? Very good. Sabi ko, very good. Bakit? Nawalan sir ako ng bahay, kaya nagbago talaga. Sinala ko kasi ang bahay, sir, kasi akala ko pagdating ng panahon, makaka-recover rin ako kasi pumut up nila ang cooperative namin. Ano nangyari? Walang nangyari. So, bangungot ang aming pangarap sa Vanguard of Democracy. Nabuhay ang Filipino Guerrilla Forces sa kadahilanan kay Supremo General Dado Enrique. So, i-recover namin ang bansang Pilipinas patungo sa kaayusan ng ating bansa. Wala kaming hangarin kung hindi gumanda ang ating bayan. Bayang Pilipinas na ating minahal, na hindi ko papayagan na masira lang sa mga pangarap na mga abnormal na mumuno sa ating Panginoon. Okay, salamat sa lahat. Babasahin ko lang muna and tatapusin natin kasi maraming tao sa kapaligiran. Okay, wasak, Ayasadi, Hong Kong, OFW's picture, Ani Mendoza, sir, kamusta na meet up PRD? Yes, okay lang yon. Panoorin nyo na lang sa vlog. Kung hindi sa akin, kay Pinoy Survivor. Violeta Strag, ingat po kayo. Wishing po FTF. KKB, BP, shout out sir. Maraming salamat sa pagmamahal sa bayan. Salamat KKB. KBK, BP. Hello? Okay. Kuya Paul, Merry Christmas, Commander. OFW, speak out, sir. Very much correct. We support you all. Retired PMA. Hindi ako PMA. I'm not PMA, non-PMA, but I was included. Sabi nga nila, in-announce nila during the PMA alumni na we are honorary member of 83, pero hindi pa approve ng grupo. Kuya Paul, kamusta po ang meeting nyo, PRD? Okay lang. Donna Smith, Sir Commander, antabi lang kami, KKB, Sir watching from Hong Kong. Okay. Rosario, because ang namumuno is adik, yun na dapat lang bayaran ng pamilya. Benji,
Ani De Leon, thanks so true. Dinom sila said hi. Jimmy Ferrer, tama po kayo na sila sa kapangyarihan. Wasak, abangan na malapit na. STS Vlogger Share, kailangan ng talaga ng mga people's revolution. Yes. Okay, bali, let's us turn good share and share youth. Explain the whole Bible. God bless. Okay, ulitin ko, Bill, let's turn to God's shepherd. YouTube explain the whole Bibles of God. Thank you, Bill. And Andres Molina, hindi ipapayagan. Bakit may magawa ka ba na paraan? Kasi para may kakayahan ka na di ko papayagan na sino ang tanda mo. Wag ka. Alam mo Andres Bonifacio, ikaw ang isang tangang Pilipino, isa kang bulag, isa kang bingi, isa kang pipi. Salamat Adriel sa iyong pakulay. Babasahin ko lang muna yung alam mo Andres, kakampi ka ba ng adik? Kakampi ka ba ng magnanakaw? Kakampi ka ba ng abusados kapangyarihan? Kakampi ka ba ng nilapastangan ng ang ating batas? Ikaw yung taong paki-screenshot natin si Andres Molina. Alamin natin kung saan to. Isasama natin to sa death penalty, sa death penalty. Paki-screenshot ninyo. Sino yung mga naniniwala sa katotohanan? Si Andres Molina, paki-screenshot mo. Ito yung mga bulag at bingi at pipi. Hindi mo ba nakikita, Andres, ang nakawan? Hindi mo ba nakikita ang pag-uubuso sa kapangyarihan? Hindi mo nakikita na adik ang ating Pangulo? I am number 1 supporter of Marcos. 6 million ang sinuporta ko kay Pangulong Marcos Jr. Pero ang ginawa niya, nilapastangan niya ang batas. Wala siyang kakayahan mamuno. Kinakaya lang siya ng first cousin niya, si Martin Romualdez. Kinakaya lang siya. At kinakaya siya ng asawa. Ka rin ba? Adik ka ba? Andres Lisaya ka ba? Abusado ka ba, Andres Molina? Gago ka. Kasama ka sa aking lilitisin. Mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Ang pinag-uusapan dito, hindi politika. Ang pinag-uusapan dito, ang sistemang politika. Hindi Marcos, hindi Duterte. Ang maling sistema yung babaguhin natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuport. May zombie dyan sa SS. Let's money, do not care. Let's money. Do not care. Anong do not care? Kakampi ka rin ba na magnanakaw? Kakampi ka ba na magnanakaw? Emyo, resibo mo sa mga paratang mo. Anong resibo? Hindi mo ba nakikita yung nakawan? Ubos lang ka ba ng bayan? Hindi mo ba nakikita resibo mo sa paratang mo? Hindi mo ba nakikita yon? Hindi mo rin ba nakikita ang adik? Ayaw nga magpa-drug test? Hindi mo ba nakikita yon? Hindi mo nakikita yung pag-abuso ng Congress? Gago sila eh. Dati palakpakan dito. Ngayon, binayaran sila ng 2 million every meeting. Billions, trillions ang peso ginamit nila. Hindi mo nakikita yon? Ay, gago ka rin, Pero anyway, paki-screenshot yung mga, ito si Amos MVP 21. Ayun na nga yung resibo ko. Hindi mo nakikita yung abuso sa Congress? Hindi mo nakikita yung naubos ng pera ng kabanbayan? Hindi ba nakikita yung PhilHealth na pinunta nila sa kabanbayan para gamitin nila hindi nila binigay sa tao? Mayroon bang taong gano'n? Okay, salamat sa papo, Lentas siya. Okay, JBSS po. Happy birthday, sir. God bless. Wasak. Mata pobre yan si Andres, kaya ganyan. Okay, tama yan. Kasi kwan yan eh. Kakampi ng magnanakaw. Sila kayo, true yan, sir. Okay, i-screenshot nyo lahat yan. Kasi kasama sa death penalty. Ang lahat ng mga trolls at lahat ng mga bayarang vloggers, kasama sila sa lilitisin. Shoutout po, sir. Okay. Dumaan din siya sa Andres, sir. Okay. Maraming salamat. Ano ang kakayahan ko? We are now more or less 20 million Filipino guerrilla force who protect the Filipino, who protect the family of the Filipino people. Okay. Anyway, yun mga bangag yan. Kaya nakapagsali. Maliban sa bangag sila, bayaran sila. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat. Okay. Maraming salamat sa lahat.
God bless. Good day to all.